الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ano alimbawa ang masasabi ninyo sa isang tao na mayroon siyang pondisyon na ginagawa, na alam niya itong pundisyon na dito siya magsisimula. Pero nung nandun na siya sa actual, yung pundisyon na ibinigay sa kanya, binago niya. O nag-iba siya ng forma. Wala siya doon sa tama. Pero nasa kanya yung pundisyon. Ang problema, binago niya yung forma na dapat niyang gawin at hindi sinunod. Anong palagay niyo sa kahahantungan ng taong ito na maari siya ay engineer, binigyan ng forma na dapat niyang gawin, pero ang problema sa kanya ay hindi niya tinahak ang dapat na kung dapat ano ang magiging resulta noon dahil iniban niya ang paraan. Anong magiging kalalabasan ng taong ito? Kapatid? Kapatid na Ali, ano? Siya ay kapahamakan sa kanya. Bakit magiging mapahamak? Ayun, hindi ba niya yung formula? Di ba? O pakinggan natin si Omar Fernando. Baka meron siyang pwedeng sabihin. Ano? Kaligawan siya? Hindi ba niyang pwedeng sabihin, ito yung paraan ko. May kanya-kanya tayong paraan. Importante, meron akong pondisyon. Meron akong dapat gawin, pero ito lang yung dapat na paraan na nakikita ko na mas maganda kaysa sa inyo. Anong masasabi mo doon, kapatid na Jericho? Kumusta ka, Jericho? Arigato. Kumusta? Anong palagay mo dun? Matigas ang ulo. Sabi ni Victa. Alam mo minsan pag nasasabi mo daw yung sinasabi mo, ikaw daw yun. Ibig sabihin matigas ang ulo mo bro nung bata ka. Minsan sinabihan ko na yung anak ko, ang tigas-tigas ng ulo mo. Sabi ni Mujahid, bakit? Meron bang ulo na malambot? Napahiya tuloy ako. Okay, mga kapatid. Sige bro, bismillah. Tingnan nyo ang pangyayari. Ayan. Anong nakikita mo, kapatid na Ibrahim? Anong Masjid Nabawi? Hindi yan ang Masjid Nabawi, Ito, pwede pa masjid doon sa amin sa Turos. Kasi may masjid doon sa amin sa Marawi na halos ganyan yung forma, mashallah. Pati sa Maguindanao, yung pink mosque. Di ba? Parang halos ganyan yan pero anong nakikita nyo? Papunta sila ng masjid. Tama? Meron bang ibang papuntahan yan? Masjid talaga yan, di ba? Okay. Sunod mo bro, anong nangyari? Ayun. Mashallah. Nagdarasal na ang mga kalalakihan na pumunta sa masjid. Ipinakita ko lang ito sa inyo, yung kaninang picture, at saka ito yung sumunod, para lalo nating maunawaan ano nga ba ang ating talakayang ngayong gabi. Sige bro, sumunod. Mahiya sunnah. Ayan. Naririnig natin yung sunnah. Ano ang sunnah? Alam natin, nung nakaraang linggo, ang natapos natin ay ang usapin patungkol sa Quran.
Natapos na natin ang usapin sa Quran, paano ito nakolekta, paano ito nabuo, at bilang kabuuan ng Quran, pinapaniwalaan nating mga kamusliman na ito ang perpekto na salita ng Allah na kailanman ay walang bahid, walang pagdududa. Ang sinumang magkaroon ng pagdududa sa Quran o sasabihin niyan may kulang o may bahid, ito ay pagiging kafir. Ngayon, punta tayo sa sunnah. Anong pagkaiba ng Quran sa sunnah? Okay. So, ang sunnah, bro, bismillah, ayan na yung pagkaiba. Ito na yung mga pagpapaliwanag nila ng mga pantas, of course. As-sunnah fil lugha ta'ni hiya at-tariqah wasira wa fil istilah al-islami tu'rafu sunnah bi annaha, maganda ito, bro. Kasi pag pinag-usapan natin ang sunnah, ay may mga sinabi ang mga pantas ng kaalaman sa hadith. May mga ulama na mga muhaddith. Yung speciality nila tungkol sa mga hadith na salita ni propeta. May mga ulama na mga fuqaha. Ang mga ulama na mga fuqaha ay ang mga sila yung mga pantas, hurado, patungkol sa batas ng Islam. May mga taong maalam sa batas ng Islam, kulang ang kaalaman niya sa hadith. May mga taong maalam sa hadith, ganun din kulang siya sa Sharia. Ganun din ang mga ulama sa aqidah. Yan. Tignan yan, sana, sana all, na ang lahat magkaroon ka ng kaalaman sa Sharia, kaalaman sa aqidah, at kaalaman sa hadith. Di ba? So, lahat sila, mayroon silang sariling mga pag-eksplina patungkol sa sunnah. Tignan natin. Una, ayon sa mga ilmul hadith, ang sunnah, maudifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin, aw fi'lin, aw takririn, aw sifatin. Ish ma'ana hada? Billuga al-Tagalog, ito, ano ito? Nag-uugnay ito kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala sa mga tuntunin ng kanyang mga pananalita, kilos, pagsang-ayon o kanyang mga katangian. Yun ang sabi ng mga ulama ul muhaddithin. So, anong pagkaiba niya sa mga hurado? Ano ang ugnayan niya doon? Tignan yung pagkaiba. Ang pagkaiba, sabi ng mga hurado, ang tungkol sa hadith ay ano ang ipinahiwatig ng batas. So nagkaroon na ng ugnayan sa batas. Ang sunnah. Batas ng Islam nang hindi ipinapalagay o obligado. Tignan yan, galing ng mga pantas, ano? Sabi nila, hadith yan eh. Sunnah yan eh. Pero, hindi naman ito nag-uutos na obligado. Maliban na lamang kung may mga pag-uutos na obligado. Okay? So, ibig sabihin na ang mga gumagawa nito ay gagantimpalaan sila ng Allah. At hindi gumagawa nito o mag-aabandona ay hindi sila paparusahan. So, simply as sunnah is that someone who does the sunnah will be rewarded. And someone who neglects the sunnah, he will not be punished and he will not be rewarded. Simple ganun lang yun, di ba? Hindi mo ginawa ang sunnah, wala kang gantimpala, wala ka ring parusa. Ang galing ng pag-ano ng mga palibhasa, mga hurado sa batas eh, di ba? Ngayon, pupunta ngayon tayo sa akida. Oy, mga akida, yung mga allergic dyan sa akida na yan, pakinggan ninyo. Ang akida, hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi usuliddin. Allahu Akbar. Tignan nyo. Walay mga kapatid, nung binabasa ko to, dito mo makikita yung pagkakaiba-iba ng pag-unawa ng mga pantas. At lalim ng kanilang kaalaman. Tignan nyo. Sabi, ay makana alayhi min ilm aw amalin wa hudi aw hada hudiya wa ma syara'a aw aqarrahu. Ano ibig sabihin yan? Ang patnubay, of course, patnubay ng propeta. Dito papasok yung akida. Anong sinasabi ng propeta?
Ano ang kanyang patnubay? Pananampalataya yun na tinatanggap ko. Na siyang patnubay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga batayan sa relihiyon. Yan. Usapin na ngayon dito yan, ang relihiyon, Islam. Relihiyon, ang kanyang kaalaman na kanyang ipinabatid sa kanyang mga salita. Pagkilos, paano gumalaw, paano naglakad, paano nagdasal si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at pagbigay ng patnubay, at kung ano ang kanyang isinabatas at inaprubahan o nakita niya na silent na lang siya doon. Parang kumbaga sa atin ngayon sa bagong wika ng mga Amerikano, no comments. Ibig sabihin, kapahintulutan. Hindi ipinagbabawal, hindi rin naman pinag-uutos. So ang ganda, dito mo makikita yung lalim ng pag-unawa ng mga ilmul hadith at saka yung mga pantas na mga maalam sa hurado sa Islam, at ganun din ang mga taong maalam sa akidah. So kung makikita nyo, nagkakaiba-iba sila doon ng kanilang pagpapaliwanag. So nakuha kung paano ito nagkaiba-iba, bro? Alam nyo, anong no comment kayo? Ha? Di ba? So, i-simplify natin. Yung sunnah sa pag-unawa ng mga maalam sa hadith ay ito daw ang mga tuntunin na pananalita at kilos na pagsang-ayon o katangian ni Propeta Muhammad. Mga muhaddith, doon sila nag-focus. Yun ang understanding nila doon. At hindi ko kontra yun ng mga hurados, which is naaayon sila doon. Pero dinagdagan ng mga hurados, ng mga pantas sa Sharia, na sabi nila, hindi lang yan. Tama yan. Sang-ayon kami dyan. Pero bilang kadagdagan, pag-unawat tungkol sa sunnah, ay ipinapabatid nito ang mga batas. Siyempre, ang salita ni Propeta, mga batas din yan. Nag-uutos din si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ipinapalagay na ito ay obligado, na hindi sinasabing pag-uutos, minsan may pag-uutos, minsan may hindi. Ibig sabihin, ang gumawa nito may gantimpala, ang hindi gumawa ay walang gantimpala. Ibig sabihin, ang mga hurados na pantas sa Sharia, doon sila nag-uugnay sa batas. Parusa agad, hatol agad. Di ba? Pero yung sa ilmul akida, yung mga ilmul akida ng mga ulama, sila naman ay doon sa pinakamalalim na batayan patungkol sa relihiyong Islam. Ang usapin na natin dyan ngayon. Ang kanyang kaalaman ni Propeta Muhammad sa pagkilos, pagbigay ng patnubay, at kung anong kanyang ispina sa batas at inaprubahan. Naintindihan ba? Kung di nyo naintindihan, importante nandyan yan. Basahin nyo na lang pag sumunod. Dahil sa totoo lang, pag inaintindi nyo yan, makikita nyo yung pagkakaiba ng kanilang mga pag-explain. At lahat ito sang-ayon sa sunnah. Walang contradicts. Isinasabi ko lang na mayroon silang mga sariling pananaw, pag-unawa, na lahat ito ay nag-agree sa sunnah. Pero malalim yung mga iba. May ugnayan kasi sa bawat propesyon ng kanilang ugnayan. Sumunod, bro. Mashallah. Ngayon, dito na tayo papasok. Naintindihan natin ang sunnah sa hadith. So ngayon, kung wala pa yan, okay, total Arabic naman yan eh. Palagay nyo, ano ang ibig sabihin ng pagkaiba ng sunnah sa hadith? Oh, sinong may idea? Anong ibig sabihin ng sunnah sa hadith? Pagkaiba ng sunnah sa hadith. Ang sunnah ay ginawa ng propeta, kami sinasabi. Ang hadith ustad, yun naman yung kwento kay prophet. Ang sunnah ay ginawa. Ang hadith ay ustad, yung hadith siya yung nagpapaliwanag ng mga sunnah. Yun nga, recite sa kwento, paliwanag. okay. Siya nagpapaliwanag ng mga sunnah. Okay, very good. Tignan nyo. Ang hadith, siya ang nagpapaliwanag ng sunnah. Siya ang nagsakilos o nagsabuhay ng sunnah. Ang sunnah, ang siyang pondisyon
na pinakita natin kanina. Tapos ang hadith ay huwa tatbiq. Siya yung action. He is the doer of the action. Huwa al-fi'l alladhi yaf'alu hada al-fi'l. Huwa al-fa'il alladhi yaf'alu hada al-fi'l. Di ba? He is the doer, the one who is doing the action. Di ba? So, ngayon, tignan nyo, ang ganda ng sinabi nila. As-sunnah wal hadith murtabitani irtibatan wathaqiyan. Lakinnahuma laysa mutatabiqaini tamaman. As-sunnah hiya tariqa wal manhaj alladhi sara alayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang sunnah at ang hadith ay may ugnayan ito patungkol sa pananampalataya, patungkol sa relihiyon. Ngunit, wala namang perpektong pagkatugma o pagkaparehas sila. Dahil, ang sunnah, siya yung foundation na siya talaga yung nagbibigay sa kung ano yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantala, yun kasi yung tarika, yun yung daan, yun yung pagsakilos, pagsagawa niya, yun yung manhaj. Ano ba yung manhaj sa Tagalog? Nakuha na dito nung una. Anybody who can remember manhaj? Ha? Tama, very good. Di ba? Panuntunan, manhaj. Yan yung panuntunan, yan yung kanilang ginagawa. So yun yung daan na ginawa ni Propeta na kanyang itinuro. Alladhi sara alayhi nabi. Isinabuhay yun ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Fi hayatihi, sa kanyang buhay. Wa tashmilu aqwalihi wa af'alihi wa takrarihi wa takririyatihi. Ito yung lahat na patungkol sa buhay na isinagawa, isinakilos ni Propeta Muhammad. Alin? Ang sunnah. Na nag-uugnay sa kanyang mga sinabi, nag-uugnay sa kanyang mga kilos, at nag-uugnay doon sa kanyang mga ipinahintulutan. O hindi na lang siya nagsabi. No comment na lang yung sabi nyo. So, ngayon, yun yung sunnah. So, ano naman ang hadith? Al-hadith wal khabar. Ito yung balita. Hadith, siya yung khabar. Siya yung nagbalita. Siya ang sumulat. Siya ang nag-report. Ang nag-uulat. Okay, very good. Nagre-report, nag-uulat. Sa riwaya, sino ang nagriwaya? Sino ang nagsabi? Paano nila nalaman yun? Kaya minsan sa hadith, rawahu Bukhari wa Muslim, aw bi isnadin sahih, at minsan matatagpuan din natin na ito ay sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, na sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, na sinabi ni Abdurrahman, si Abdurrahman na sinabi dito ni Abdul Samad. Yun yung mga silsila, as-sanadul hadith. So ngayon, siya yung riwaya o nag-ugnay na nagbalita tungkol doon sa sunnah allati tanqalu lana o nakalat ilayna hadhihi al-af'al, na dumating sa atin ang pagbabalita patungkol doon sa sunnah, na dahil sa pamamagitan ng gawain, kilos at papahintulot ni Propeta Muhammad. Bima'na akhar, na ang tunay na ibig sabihin nito, ang sunnah hiyal asl. Siya yung foundation. Siya yung una. Yan yung pinanggalingan. Ang hadith, huwa wasilatun naql hadal asl ilayna. Samantala ang hadith, ang siyang instrumento o nag-uugnay na nagsulat doon sa isinagawa ni Propeta Muhammad na sunnah na dumating sa atin sa pamamagitan ng hadith. Bakit ang tahimik nyo? Ha? Okay, kung focus kayo, nakuha ninyo? Bro, napagod ako mag-explain na. Nakuha, di ba? So, yun, ibig sabihin ng sunnah, hiyal aam. Siya yung siya talaga yung original, siya yung pundisyon, siya yung pinakaangat. Samantala ang hadith, siya ang nagsulat o siya ang nagbalita patungkol doon sa sunnah. Ganun lang yun. Halimbawa, yung nakita natin kanina na picture nung una, anong pundisyon? Pagpunta sa masjid, di ba? Nakuha nyo? Ngayon, darating na tayo doon sa unang pictures nating pinakita. Pumunta sa masjid, pundisyon, Islam yun.
Pagdating sa masjid, ang sunnah, dasal. Samantala, ang pagdasal, pagruko, pagsujud, na i-report yun, na isinakilos na ginawa ni Propeta Muhammad, yun ang hadith. So, ganun siya nag-ugnay. Ang foundation niya, yung pagpunta sa masjid, at yun ang Islam. Pag dumating na doon, paano isinakilos? Sabi ni Propeta, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magdasal kayo sa katulad ng aking pagdarasal. So, nakuha niyo yung ibig sabihin nun. Kaya sinasabi, ang sunnah, hiya kullu ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin khulqiyya wa khalqiyya sawaan kanat aqwalan ma'thuratan aw fi'lan kama fi mawaqif fi ala af'ali sahabati ridwanullahu alaihim. Ito yung lahat ng nag-uugnay patungkol sa napabalita na ginawa ni Propeta Muhammad sa kanyang mga salita, kilos at mga kapahintulutan, o kasama pati ang kanyang mga katangian sa kanyang mga pag-uugali. Allahu Akbar. At kasama din kung paano siya nilikha ng Allah. Katangian, nilikha si Propeta sallallahu alaihi wasallam, napakaitim ng kanyang buhok, napakabilog ng kanyang mata, at maitim ang kanyang mata, mataas ang kanyang may kayumanggi siyang kulay, may makunting pagkamaskulado, ang tiyan niya ay diretso. Walang ganun. Wallahi, kung ipa-follow natin ang sunnah ni Propeta Muhammad, napakalayo ng kalingkingan natin sa kanya. Mayroon siyang abs. Inshallah, may muskulado yan. At huwag kayong mag-alala, pag tayo pinapasok ng Allah sa paraiso, amin ya Allah. Muskulado lahat, bro. Okay, tapos lahat ng kanyang mga pananalita at mga gawain at lahat ng kung anong pinahintulutan niya na nagsang-ayon na ginawa rin ng kanyang mga sahaba sa nakita ni Propeta Muhammad na ginawa ng kanyang mga sahaba, pero keep silent na lang si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bro, sige, sumunod. So, importante, nabigyan natin ng hustisya ang pagpapatungkol dito sa sunnah at saka sa hadith. So, magbigay tayo ng halimbawa para lalong masyadong clear, bro. Kasi, bakit natin ito pinapaliwanag? May mga tao kasi na sabi nila, sapat na ang Quran. Wala nang dapat hadith. Bro, paano maunawaan kaya? Simple lang yan. Kung kukunin natin sa pagka logically speaking, Quran, nandyan na yung Quran, nandyan yung pundisyon, nandyan yung katalog, nandyan yung dapat gawin. Paano mo maintindihan, paano mo may sasagaw ang Quran kung wala ang hadith, kung wala ang sunnah, di ba? So, simple lang yun. Hindi pwede na maghiwalay. Hindi mo may sasagawa ang Quran kung wala ang hadith. Al-hadith huwa ma nakala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa fi'lin wa taqririn wa huwa wasilatun wa tawthiqus sunnah. Ang salita na hadith ay ito yung dumating na napabalita patungkol kay Propeta Muhammad na mga sinabi niya, kilos niya at pinahintulutan niya, na ito yung naging gabay na daan patungo doon sa sunnah na naipaulat sa kanya. Ano ang katulad ng hadith? Ang sabi ng hadith na sunnah, ano ang katulad ng ang katulad ng sunnah? Ang katulad ng sunnah na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay khamsu marratin fil yawm wa hiya sunnah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang sala, ang pagpapatera pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginawa niya mismo, yung kanyang pagsasagawa, pagsasakilos. Sunnah yun na kung paano niya ipagawa. Although ang sala is wajib, pero yung pagsasagawa ni Propeta Muhammad na siyang pundisyon, yun ang halimbawa ng sunnah. Ano naman ang halimbawa ng hadith? Ang halimbawa ng hadith na nag-uugnay dito sa kilos at gawa ni Propeta Muhammad sa kanyang pagdarasal ng 5 beses isang araw ay riwayatun anis sahabi fulan annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli kada wa kada. Hadhihi riwayah hiya hadith yuthiku sunnatu as-salah. Ibig sabihin, ito yung naipabalita na sinabi ng mga sahaba na patungkol kay propeta, na si propeta ay nagsunna na paano niya isinagawa, isinabuhay ang ritual na pagdarasal. Nakita ng mga sahaba si propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano siya magdarasal. Wakada, ganun siya nagruku, nagsujud si propeta sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi riwayah hiya hadith. At yun ay hadith na sinabi ng mga sahaba. Bi-ikhtisar, bilang panghuli, ustad, ang ibig sabihin pala niyan, as-sunnah hiyal manhaj.
Ang sunna ang siyang panuntunan, ang siyang pundisyon, ang siyang orihinal. Samantalang hadith, huwa wasilatun naqlu hadal manhaj. Ang hadith ang siyang paraan na dumating sa atin ng sunna na naisulat sa pamamagitan ng hadith. Ayun, nakuha ko na pala. Gets ko na siya. Sino ang hindi nakuha? Masya Allah. Takbir! Kuhang-kuha lahat. Dalawa lang naman yan eh. Pag hindi nyo naintindihan, tahimik. O naintindihan nyo, tahimik. Sana doon kayo sa... Ha? Magkakaalaman tayo mamaya. Kapatid na Asnawi. Sunod bro, bismillah. Nakuha ko na pala yung ustad. Ganun lang pala yun. Oh, Masya Allah. Amthila. Ang mga halimbawa nito. Masya Allah. Magkaibigan, si Abdullah at saka si Abdurrahman. Mithalu sunna qawliya. Ayan. Mayroong mga sunna na salita, di ba? Fi'l. Qawl. At saka fi'l, mga gawain. At mayroon ding mga pagpapahintulot. Ang sunna sa mga halimbawa na salita, qawluhu alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadith, qawluhu sallallahu alayhi wasallam, min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ang gaganda ng hadith, ano? Ang katulad ng mga salita na sunna na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang unang hadith na sinabi sa Bukhari at Muslim sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pagpapaliwanag ni Umar ibn al-Khattab na siya ang nagriwaya na ang sabi ni Umar ibn al-Khattab na narinig niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na salita ni Propeta, katotohanan ang lahat ng mga gawain, ang pagbabasihan ay kung ano ang nasa puso. Intensyon. Maski ano pang ipinakita mo na pagdarasal, pagmamahal sa kaibigan o paggawa ng lahat ng gawain, pakitang tao lang niya kakayayan siguro. Kasi ang pagbabasya ng Allah ay nasa puso. So dyan, delikado ang mga munafik. Na ang mga munafik, gusto nila, ang mga gawain nila, naririnig at naipapakita. A'udhu billah. Ang mga munafik, ang mga mapagkunwari, gustong-gusto nila ang kanilang mga gawaing mabuti na pagsamba sa Allah ay nakikita at naririnig. Wali'udhu billah, kung tayo yun, maari tayo ay munafik. Sasabihin ko to sa sarili ko. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Ikaw, amrullah, kung ikaw ay ganun ang gawain mo, ibig sabihin para kang munafik. Li'annal munafiq yuriduna yuraunan nas. Gusto nila, nakikita sila ng mga tao na gumagawa ng mga mabuting gawain. Ang Muslim na totoo na panatag sa Allah at ikhlas, hindi siya nagnanais ng pagpupuri ng mga tao. Ganon din ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Salita rin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga marites kayo, makinig kayo mga marites para ito sa inyo. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuti sa Islam ay isang tao na siya ay hindi niya pinanghihimasukan ang mga bagay na walang kabuluhan sa kanya. Anong pinag-uusapan nyo? Anong ginagawa nyo? Hindi magbibigay sa akin yan ng benepisyo, walang aral yan patungkol sa Islam, hindi ako magiging epal. Ano tawag doon? Epal. Narinig ko na yung si Kwan. Oh, punta ka doon kay Kwan, kay principal. Pumunta siya. Kayo po ba ang Prince Epal? Sabi ng principal, ako ang principal. Oo nga po, sabi nila kayo yung Prince Epal. Ayan. So, ang mga principal, ano sila? Ano tawag sa kanila? Ala, ikaw ang nagsabi niyan, bro. Ang mga principal ay Epal. Ibig sabihin, pero dapat lang naman kasi. Ang principal, pinapakialaman nila yung mga, yan ang trabaho nila. May teacher na hindi pumapasok sa tamang oras. May mga nag-aaway-away. Dapat lang pakialaman yung mga silid-aralan, di ba, bro?
So, bagay pala yung pangalan na yun sa kanila. Pero ang pinakamabuti sa Islam ay yung tao na hindi nakikialam sa bagay na walang ugnayan na kabutihan sa kanyang buhay. Simple as that. Diba? May mga tao na nag-uusap, may mga ginagawa, pero siya masyadong pakialamero. Masyado siyang ususero. Yan, hindi yan maganda, hindi yan mabuti. Minsan nangyayari din ito sa mga mag-asawa. Na may tumawag sa'yo, sabi ng misis mo, hindi ka pa nakapagmumusta, hindi ka pa Sino yan? Sino yan? Allahu Akbar, isyada. Hindi ko pa alam kung sino tumatawag, sasabihin, sino yan? Sino yan? Ustad, may nakita ka ganyan? Hindi ko alam. Kayo tumatawa eh. So baka meron kayo nakitang ganyan. O ganun din bro, may isa ding lalaki na kilala ko. Tatawag yung misis niya na may tumatawag sa kanya. Ayaw niya munang dadaan siya doon. Kunyari, dumaan lang siya. Pag narinig niya ang boses lalaki, o sino yung kinakausap mo? Audubillah. So lahat silang dalawa mga epal. Bro, mag-epal lang tayo sa tama at mabuti. Wallahi maraming nag-aaway dahil sa pakikialam sa buhay ng ibang tao. Hindi yan mabuti, hindi yan maganda. Minsan, ba't kayo nag-aaway minsan dun sa kaibigan mo, kahit sino? Kasi pakialamero masyado. Diba? Meron kang tinatago minsan ng sikreto na tapos bubuksan, itatanong. Dito, papakita natin dito na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamabuti sa inyo ay walang tunay na maganap na mananampalataya hanggat hindi niya mahalin ang kanyang kapwang Muslim sa katulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Alam niyo yan. Sumunod bro, mashallah. Ito na ngayon, nakuha natin yung mga salita na sunnah. Pupunta tayo sa mga as-sunnah al-fi'liya, mga kilos ngayon. Sunnah na kilos na ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Inna syara'il Islam al-amaliyya at-tatbiqiyya naqalat ilayna min khilali tatbiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama kana ya'muru bi syai'in illa yakuna awwalul 'amilina bihi wama yanha an syai' illa wa yakuna awwalu tarikina lahu fa indama amara bis salah. Wallahi correct. Ang relihiyong Islam, ang lahat ng patungkol sa ritual sa Islam, ay kung tutuhanin natin ito ay mga kilos. Subhanallah. And I always keep repeating this. When we talk about Islam, Islam is about actions. You say, Ashhadu an la ilaha illallah, pronounced by your tongue. And then after that, Salah. It is also action. And also zakat. You give some of your wealth, portion of your wealth, and it is also action. And also Ramadan, Sawm Ramadan, action. You will fast in the month of Ramadan. And the fifth one is Hajj. Meron bang nag-Hajj na dito lang sa Riyadh? Wala, kapatid na Ibrahim. Anta lazim ruh inta Makkah. Sawi inta tawaf. Wa anta ruh inta fi ishada fi Arafah. Ama anta bas naum ma fi sawi kida. Anta bas kalam gir katir. Ada ma fi faida. So ibig sabihin bro, ang relihiyong Islam ay siyang kilos na gawa na ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na dumating sa atin na inuutos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at lahat ng mga gawain na ipinag-utos ng Allah unang gumawa ay si Propeta Muhammad at ang mga kilos na ipinagbawal ng Allah na unang gumawa ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa salah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Allahu Akbar. Itaguyod mo ang iyong pagdarasal o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-ano ng araw, sikat ng araw at ganun din sa kanyang paglubog. At alalahanin mo ang Quran na ito ay kumbaga sa Fajr, isa ito sa mga riwaya na sabi ng mga pantas, ang pinakamainam na pagbasa ng Quran ay after Fajr. Nabanggit ito sa Quran. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Ang Fajr sa oras ng Wajar, ang Quran ay siyang unang nasasaksihan. Sige bro. So yun yung mga kilos. Nagbabasa. Ayun ay makukuha natin sa Suratul Isra, yung binasa natin kanina.
sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabatu ridwanullahu alaihim, sallu kama ra'aytumuni usalli, magdarasal kayo sa katulad ng pagdarasal ninyo sa aking pagsagawa. At ganun din ang Hajj. Ang pag-Hajj natin, mga kapatid, kung paano ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lita'khudu anni manasikakum. Nag-Hajj ako, nagsabuhay ako ng Hajj. Paano ako nag-Hajj? Gawin niyo kung paano ako nag-Hajj. Wallahi, ito, napakalaking challenge ito sa mga Muslim Ummah. May nakikita pa tayong binubiro-biro. Si Propeta Muhammad doon sa Al-Hajar, nagbatula siyang ng 7. Maliliit pa ng mga bato. Yung iba, dahil sa galit nila na yun daw si Satanas na binabato, lahat, pati bag, pati tsinelas, pati malalaking bato, galit na galit. Hindi yun ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsunod kay Propeta ay tawqifiyah. Bakit yun ginawa ni Propeta Muhammad? Mahal ko ang Propeta Muhammad at si Allah, sinunod ko lang yun. Hindi ko na kailangan ng further explanation. Pero yung sasabihin mo na mayroon pang nagdala ng, pati yung umbrella niya, payong mo. Maranawari siya yung tunay. La hawla wala quwwata illa billah. Huwag natin gawing biro yun, mga kapatid. Lalo na ang Islam. Katulad dito, pagbabato. Simple lang, nagbato si Propeta, gawin mo. Hindi mo dadagdagan. Ang Islam, hindi tayo nagdadagdag. Yun ang bid'ah, yung pagdadagdag sa mga ritual. Okay bro, sumunod. Yan, malapit na. Check time o time check. Kasunod ng mga halimbawa nito, mga kapatid, ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang kabuuan. Si Propeta, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Suratul Ahzab verse 21. Anong buod nito, mga kapatid? Kung ito halimbawa si Propeta Muhammad, although hindi natin pinapakita yan, pero ano ang gabay ni Propeta Muhammad? Anong pagsasakilos niya? Ano yung sunna? Anong salita? Anong ginawa? Ano yung mga lahat ng patungkol sa kanya? Dapat nating gawin. Yan ang ating idolo. Yan ang ating mentor. Siya ang dapat. Bakit? Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi sa Suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillah. Katotohanan ay mayroon akong itinalaga sa inyo na nandyan ang Rasul na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala nang siya ang tunay na pinakamabuting pag-uugali na dapat tularan. Uswatun hasana. Pinakamabuting pag-uugali sa buong mundo na sinong tao? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sino mang nagnanais na sila ang makamit niya ang habag at awa ng Allah at tanggapin ng Allah at tanggapin sa araw ng paghukom. Dahil sa pamamagitan nun, wa dzakarallaha katsira, ay naalaala nila ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kilos, yapak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, sumunod. Al-amthilatu ala sunnatil fi'liya kathira. Marami ito, mga kapatid, yung mga gawaing kilos. Katulad ng mga fatafa bil baiti wa salla rak'atain khalfal imam. Kilos ito, di ba? Si Propeta Muhammad nag-hajj siya, nag-umrah 7 beses, nagsunna din siya doon after ng maqamu Ibrahim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 rak'a wa yu'thiru minha. Si Propeta bilang sunna ng kanyang mga kilos sa buong araw ay mayroon siyang pagdarasal na extra prayers na 11 prayers. 11 rak'ah. At pinakahuli ay ang witr ng isa doon ay isang witr. Ibig sabihin isang rak'ah. At yun din yung nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad na ikaw ay isinasagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bahay mo sa paraiso dahil sa paggagawa mo ng 11 rak'ah. Yun yung mga fi'l. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Naalala ko tuloy, last Ramadan. Hindi naman tayo dito nakapag 10 days, di ba? 2 days lang, 1 day lang, tapos alis na agad. Sana maulit muli. Nandito ka ba, bro? Ha? Pumunta ka rito? Nung nag-etikaf tayo rito? Nagsala pa tayo dito, in-invite pa natin yung bang mga ustad. Tapos, daming mga pagkain na dinala dito ni Kuan. Oh, mashallah. Bawat isa,
na nagdagdala ng pagkain. So, ang punto roon, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, every 10 days of Ramadan na panghuli, siya ay nag-i'atikaf pang 10 araw. Lahat ito ay mga kilos. Sumunod, kapatid na Isa, ito ngayon yung takrir. Gusto ko gagawing katanungan sa inyo. Takrir. Gawain ni Propeta sallallahu alaihi wasallam o hindi niya ginawa na ginawa ng kanyang mga sahaba, ng kanyang mga kasamahan o kaibigan, na nandoon mismo si Propeta na nakikita niyang harap-harap o na ipabalita sa kanya na sinabi sa kanya. Pero si Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong sinabi niya? No comment. Yun yung takrir. Ibig sabihin, pinapahintulutan. Magbigay kayo ng halimbawa. Sinong may alam? Sinong may alam ng takrir? Ha? Pagkain ng bayawak. Ha, mashallah, pagkain ng bayawak. Si kapatid na Ibrahim, takbir! Si kapatid na Ibrahim, meron dito silang ibinigay na kung sino daw ang makasagot doon na ibibigay sa kanya. Tignan natin ito. Dahil ito ay pauwi din siya. Umahabol na kayo, naunahan na kayo ni Ibrahim, huwag na kayo magsalita. Siya lang ang tinanong natin ngayon. Aha? Pero bakit parang nawala dito? Are, anemia tagu. Ha? Bro, ama na yun. Ha? Masya Allah. Masya Allah. Bro, alalahanin mo ang Sulay Islamic Center, Quran, na kahit saan ka pumunta, napakagandang basahin. Ito pwede mo itong ilagay lang sa bag mo. Masya Allah, bro. Ang ganda, oh. Alhamdulillah. Takbir. Masya Allah. Okay, so yun yung example niya. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, may dumating sa kanya ng mga kasamahan niya, tapos mga taga-Magka, Ahlul Quraish na sila ay nag-Muslim, tapos kumain sila ng bayawak. Kasi ang pagkain daw ng bayawak ay pampalakas, pangpatibay ng tuhod at lahat. Tapos kumain yung sahaba, sabi niya kay Propeta Muhammad, sugo ng Allah, kumain po kayo. Ngumiti si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagngiti ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kaming mga taga Madina, hindi kami nasanay na kumain ng ganyan. So kumain siya, harap-harapan, si Propeta ngumiti. Alhamdulillah. Yung iba, ayaw kumain, halimbawa, sa ngayon, tignan niyo yung paghahalimbawa natin kay Propeta. Yung iba, pag ay niya type, bro, kumain ka nito. Pag kumain ka dyan, ayaw ko niya kumain, nakakahiblad yan, patay, diretso hospital. Tinakot mo pa ang kapwa mo Muslim, bro. Nagpintas ka pa. Alam mo, hindi masarap yan eh. Alam mo, ganyan-ganyan. Si Propeta, pag hindi niya nagustuhan ng pagkain, walang comment. Hindi siya nagsasalita. Tapos tayo, kunting kulang lang ng pagluto ng misis mo. Bakit walang asin? Mag-aaway na kayo niyan, Rashid. Pinagpaguran ko to para sa'yo. Inantay ko, nakakain tayong dalawa, tapos reklamador ka pa. Okay bro, sumunod. Ano ang mga aral na mapupulot natin sa hadith? Fahmuddin, mga kapatid, sa pag-uunawa ng pagpananaliksik sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang sunnah, maiintindihan natin mabuti ang kanyang relihiyong Islam sa pamamagitan nito. Tahqiqus sihatul hadith. Makukuha din natin dito ang hadith na ito ay salita ni Propeta na totoo o hindi, o pangpawang kasinungalingan na pinasinungalingan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang hadith ni Propeta, maraming mga urian. Merong hadith na sinasabi nating sahih, merong pang hadith na munkar, may hadith na daif. So sa pamamagitan ng mga klase ng mga hadith, maiintindihan natin kung gaano kaimportante ang pag-aaral ng sunnah at hadith ni Propeta. At tawasul ma'at-turat al-islami, dito mo rin makikita yung tunay na kultura at tradisyon na pinag-iwanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan nito, sa pag-unawa mo, maintindihan mo. Al-istifadatu min al-akhlaq at nabawiyah. Paano mo malalaman ang pag-uugali ni Propeta? Paano mo malalaman kung paano siya nagsakilos, nagsabuhay? Paano nagpakumbaba? Paano ngumiti?
Paano siya kumain at uminom? Paano ang kanyang pag-uugali? Sa pamamagitan ng pag-unawa na pag-aaral ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad na lang ng siwak. Tignan nyo mga kapatid, may isang nagsasabi, astaghfirullah wal ya'udhu billah, labas ito minsan pagiging kufr. Sinasabi natin ito sa mga taong nagkukoreksyon sa mga gawain ni Propeta. Nag-adan na, sabi nila, nainis ako dyan sa mga tao na yan, yung mga tablig na yan. Bakit? Magdasal, maggagamit sila ng siwak, harap-harap pa, bubuksan pa nila yung bunganga nila. Tapos, parang nakakainis, nakakapagdiri. Sabi ng isang ulama, wallahi, hindi nyo alam na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi lang pahirap sa inyo na ipag-uutos ko na bawat magsala kayo ay gumamit ng siwak, ipag-uutos ko yan. Ibig sabihin, ikaw na Muslim, gumawa ka ng pagsiwak o hindi ka gumawa, pero ikaw ay nandidiri o kung ikaw ay hindi sang-ayon sa ginawa ni Propeta, hada min nawaqidil Islam, labas ka sa Islam. Kasi yung mga hadith ni Propeta o kilos na ginawa niya ay hindi ka sang-ayon. Simple, magsiwak. 1 real, 2 reals lang. Ba't hindi natin magawa? Okay bro, sumunod. Al-hufado adiniddin. Paano mo natin malalaman ang pag-memorize at pagproteksyon ng ating relihiyon? Mga kapatid, hindi pwede na ikaw ay may alam sa Quran at wala kang kaalam sa hadith. Sabi ko nga, paano mo maintindihan ng Quran kung wala kang kaalaman sa hadith o sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Dahil ang Quran, yan ang fondisyon, yan yung asas, pero yung hadith ang siyang magpapasakilos o siya ang mag-uugnay o magpapaliwanag dito. Binaa saksiyatul Islamiyya. Makikita mo ang isang Muslim na may sasagawa, may sasakilos kung ano ang Islam at Quran sa pamamagitan ng pag-unawa ng hadith. Totoo yan. Kasi, paano mo malalaman? Di ba bro? Halimbawa, sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salah. Paano magdasal? Ipinaliwanag na hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Magbigay ng zakah. Sino nagpaliwanag? Ang hadith ni Propeta, ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, ar-raddu ala syubuhat. Ito yung panlaban natin. Ito yung pagdepensa natin sa mga tao na sila ay mayroong mga pag-aalinlangan o paninira o pagbibigay ng maling impormasyon patungkol sa Islam, sa panililinlang nila. So, paano mo malalaman? Pag maalam ka sa hadith at sunnah ni Propeta Muhammad, kayang-kaya mong labanan. Kaya-kaya mong idepensa. Kaya-kaya mong sabihin na mali ang inyong sinasabi. Dahil ito yung totoo. So, kung wala kang alam, ikaw awam, sabihin mo, wala, yun ang ginagawa nila, gagawin ko rin. No, kailangan magkaroon ka ng kaalaman ng hadith. Tanmiyatul fahm al-amik al-Islam. Mauunawahan natin ang Islam ng malalim sa pamamagitan ng kahalaman ng hadith at ng mga salita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sumunod kapatid. Anong sumunod? Sige, gawin mo na. Bismillah. Ayan. Bago pa yan, sino sa inyo ang may alam na hadith mula sa sino ang nagsabi na sahaba at Arabic na masasabi niyang hadith at sino ang nagriwaya? Ibig sabihin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sasabihin mo una, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari, Muslim, Tirmidhi o kahit sino. Sino magre-riwaya? Dahil mayroong gantimpala na nandito sa aking bag. Mashallah. Kayamanan. Sino? Itaas ang kamay. Nag-iisip kasi bustad, binigla mo kami. Ganyan naman talaga yun. Mashallah, ikaw bro, meron? Alika dito. Kahit saan matatagpuan yan, importante kahit saan yan. Masya Allah. Saksihan natin ang kapatid natin, Masya Allah. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'minin kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'daha thumma shabaka baina asabihi, mutafaqun alaihi. Bukhari wa Muslim.
MashaAllah. Takbir! MashaAllah, bro. MashaAllah. Al-Muwatta li Imam Malik. Arabic at saka English. Wallahi mga kapatid, hindi ko alam kung bakit siya ang sumagot. Bakit hindi mo sa akin ikaw pala magsasagot ngayon? Hindi ko rin alam sa din. Pero Surprise ito kasi may ginawa siya dito. Pero may katanungan, pero ito bro, hinatin natin dito. Kasi Al-Muwatta ni Imam Malik volume 1 and 2. Binigay ko sa iyo yung 2 kasi sa akin din yung 1. At ama na yan. MashaAllah, takbir! Kaalaman yan mga kapatid, nahuli kayo kasi kayo nag-aalin-alinlangan pa. Ang Islam bro, matututo ka kung wala kang hiya. Tama ba yun? Hindi. Ang hindi natututo sa Islam, yung mayabang at mahiyain. So, ibig sabihin, pag alam mo, yes, go. Ba't ka mahiya kung alam mo? Pero pag nahiya ka, imong kinabuhi na siya, bay. Sige. Question and answer. Saan na pupunta? Ayan. Tignan nyo, sandali. Sandali, bro. Nandito ang mga pangalan ng kahit sino nandyan. Pag sino ang natawag dito, mga kapatid, hindi namin pangahawakan yan. Computer ang may pangahawakan yan. Bro, go! Bismillah. MashaAllah. Pero teka lang. Ay, tumbok na ngayon. Numero 13. Numero 13 daw, oh. Uy, sino yun? Jibril, alika dito, Jibril. Bro, Jibril yun, we have a winner. Oh, bakit winner na agad? Eh, hindi pa nagtatanong pa tayo ngayon. Sige, close mo yan. Halika, dito. Sa ating mga naipaliwanag patungkol sa hadith at saka sa sunnah, anong pagkaiba ng sunnah sa hadith? Ayan. Ang pagkakaiba po sa sunnah, Ustad, ay ito, ang sunnah ito yung pundasyon. At ito ang hadith, ito yung nagsasalaysay o nagririwaya patungkol sa sunnah. Anong sa badlang people? Tama, mali? Tama na lang. Teka lang. Tama, mali. Kayong papaanuin ko. Ano? Tama, mali. Uy, bakit tayo nyo ngayon magsaksi ngayon? Tama. Ulitin mo daw yung sinabi mo? Ang sunnah po ay isa yung pundasyon. At ang hadith ay isa yung nagririwaya o nagsasabi patungkol sa sunnah. Halimbawa daw. Gusto nila halimbawa. Halimbawa yung pagsasala. Yung halimbawa na pinakita kanina, yung nakikita na sa masjid na papunta sila sa masjid, sunnah. Tas pagdating doon sa nagsasala, yun yung hadith, pagsasagawa. Tama, mali. Mali daw. Kayo talaga, mga marites kayo. Bakit tayo nyo panalunin yung kapatid nyo? Ha? Halika bro. Takbir! Bismillah. Kunin mo yan. Alhamdulillah. Okay. Bilang panghuli na kasagutan o katanungan. Pero teka lang. Okay naman to di ba? Akala ko ba si Ibrahim Roy? Pero ba't ang lumabas Jibril? Ikot ulit. O sige. Ngayon, mga kapatid, titignan natin anong pangalan na lalabas. Kring, ikot-ikot lang yan ngayon. Sana lumabas. Numero 15. Ano, 13 na naman? Si Ibrahim Roy talaga. MashaAllah. Ibrahim, halika dito bro. Bro, pakihawak sa kanya yung video. Nanonood daw kasi yung misis niya sa Pinas. Sa ganitong oras sister, kahabagan ka ng Allah. MashaAllah. Laging nanonood yan sa atin. Kapatid na Ibrahim. Yung nanay mo nanonood din. Allahu Akbar. Nag-Muslim na ba bro? Opo. Allahu Akbar. Nay, sana po inshallah mag-meet tayo pag nakauwi ako ng Pilipinas.
Bibisitahin ko nanay mo, bro. Inshallah. Allahumma amin. Kalugdan siya ng Allah, pahabayin ng kanyang buhay sa paggawa ng kabutihan. Amin. Patatagin sa Islam. Kapatid na Ibrahim, ang katanungan sa iyo ay, magbigay ka daw ng halimbawa ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay kanyang ginawa. Kilos. Maraming mga salita, pero ang gusto natin, kilos. Paano? Ang hadith, kilos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natandaan ko ay napakarami kasi. Ay yung pag-uutos niya na magbatian kayo ng salam. Oh, mashallah. At at ang pagsagot dito na wa alaikum salam. Raddus salam. Oh. Afsus salam Afsus salam bainakum. Di Wala. ba? Salita yun ni Propeta na mayroong pagsasakilos. Raddus salam. Ibig sabihin, kilos. Assalamualaikum. Malimbawa. Yan. Kilos yan. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Takbir! Ayaw ko na dumating yung kapatid natin dito, sasabihin niya, labas na kayo. Kaya ngayon, mga kapatid, hanggang sa muli, inshallah sa susunod na linggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahabagan kayo nawa ng Allah.